Magandang umaga na may konti. Hating gabi na po. Lagim sa hating gabi ang ating ibibigay. Natin pag-usapan sa ngayon po, ang sagot ko sa laging paulit-ulit na sinasabi ni Erwin Tulfo na paulit-ulit na lang daw na sinasampa kong kasong ito laban sa kanya. Kahit yung kampanya pa, sinampa ko na ito sa kanya at paulit-ulit lang daw. At ang sabi niya ay, kumbaga parang sirang plakad ako at tinawag pa ako na disbarred lawyer. Bagay, totoo naman na disbar ako. Pero hindi na kailangan patawagin pa ako disbarred lawyer. Dahilan lamang sa katotohanan na dati ko nang nasampa ito at binasura. So, ito po ang bago ako magsimula, mag-adlib muna ako para naman So, sa ngayon, banggitin ko muna ibang balita bago ako magsimula kay Erwin Tulfo. Ang mainit na balita rin sa ngayon ay may petisyon pala si Jinggoy Estrada sa Supreme Court mula doon sa pagbasura ng plunder at pagpatuloy ng bribery na kaso laban sa kanya. Binasura ng Supreme Court. Ang depensa, ang argumento ni Jinggoy na dapat ibasura na daw sapagkat yung bribery case ay yung ibang kaso ng malversation ay hindi naman malversation ng kaso sa totoo lang. Kundi, ang ginamit nila ay paglabag sa Section 3E, Paragraph 3E ng Republic Act 3019 na yan po ay pagsagawa ng krimen na tinatawag na pagbibigay ng benepisyo na hindi deserve, unwarranted benefit. Pagbibigay o di kaya pagkukos, pagbibigay, pagdudulot sa pamahalaan o sino mang third party o sino mang tao ng injury o pagpasakit. Ano bang injury? Ano mga damages na hindi rin deserve. At sa pamamaraan ng bad faith, pamamaraan ng reckless disregard of the law, so reckless negligence, pamagitan ng deliberate act. So, iyan po ay sabi ng Supreme Court, hindi po siya mag-constitute na double jeopardy yung palabasin niya. Pero saka ko na palabasin yan. So, habang nag-antay pa tayo ng iba pang para kay Erwin Tulfo, maganda siguro, no? May isa pang akong gustong bagitin. Ano na ba nangyari kay Gutesa? So, bago ko magsimula, no, kay Valerie Serna, kay Erwin Tulfo, ano nangyari kay Gutesa? So, ang kay Gutesa, nagkaroon po ng si Gutesa yung affidavit, yung testigo ng Philippine Marines Sergeant, ng ang kanyang affidavit ay na desisyonan ng executive judge ng Regional Trial Court of Manila na peki daw ang pirma ni Espera. Tapos, lumalabas pag gusto nilang kasuhan si Gutesa. Ngayon, ang katotohanan po ng buhay dyan ay hindi na po kailangan kung ano man ang meron sa affidavit niyan, kung totoo man o hindi. Pero una lang po, nais ko lang masasabi, ano ba itong judge na to? Alam naman ng judge yan na lahat po nagnonotaryo ay hindi yung abogado mismong pumipirma. Alam niyo ba, yung mga notaryo publiko, dahil sa marami silang trabaho, iba pumupunta sa hearing sa korte, so sino ang nagnotaryo kung wala sila sa opisina nila? Ang katotohanan ng buhay dyan, meron silang itinalaga na tao na pupirma para sa kanila. Kaya yun po malamang ang pumirma kay Espera, yung taong tagahawasakan, tagabantay sa opisina niya. Kaya bastos itong ginawa ni Espera. Nilagay niya sa alanganin ang karamihang mga abogado ng negosyo at notaryo publiko. Ganon po sikreto ng mga abogado. Hindi po silang pumipirman yan. Yan ang katotohanan. Sinasabi ko na nga kaya may trabaho silang iba. Yung notaryo ay sinasabihan lang ng sekretary na, sige, ikaw na pumirma ha. Tapos,
Ang ibang mga abogado naman, tawagan mo lang ako, titingnan ko yung yung ID at saka pagpipirma niya, tatawag ako sa messenger o titingnan, kausapin ko. Ganon din ang ginawa ng minsan ng abogado. So, suma total, hindi po ako naniwala na pirma ni Espera yung sa affidavit na Gutesa. Sabi ni Gutesa, ay sabi ni sino to, si Defensor, Defensor Mike Defensor, dinala niya si Gutesa sa opisina ni Marcoleta. Magang-maga, alas 7 ng umaga. Ang hearing sa alas 9. Sabi ni Marcoleta, hindi ko tatanggapin yung kwento mo kung hindi mo panotaryuhan. Sabi naman ni Marcoleta, sinadya na yun para matest niya yung kredibilidad ni Gutesa. Kung hindi niya ipanotaryo yun, ibig sabihin, sa mata ni Marcoleta, hindi siya maniwala sa kwento ni Gutesa. Ang interesado si Marcoleta sa kwento ni Gutesa, hindi sa affidavit. Pero ang kwento niya, nilagay niya na sa papel. Binasa ni Marcoleta, sabi niya, hindi makapaniwala to kasi marami kang tinira mo na dito si Saldico at saka si Romualdez. Kaya pinanotaryo, maaga pa siya umalis. At nung bumalik, notaryado na. So, hindi alam nila ni Defensor, hindi nila alam ni Marcoleta kung saan nagpanotaryo si Gutesa. Nga, hindi natin alam kasi hanggang ngayon hindi pa lumilitaw si Gutesa. But then, what is important is, hindi na po mahalaga yung notaryo kung pirmado man o hindi ng abogado. O lahat ng mga abogado ng notaryo, ng notaryo publiko, bihira lang po sa inyo ang totoong pirma dyan. Ito si Espera, kasapi siya ng BGMP, Bureau of Jail and Management and Penology, at abogada siya doon. So malamang tinawagan po siya ni Jan Vic Remulla, tatanggalin kita dyan sa BGMP pag hindi mo i-disown yung notaryo. Ang mali naman po sa kanila, ang mga bobo na abogado ng mga advisor ng mga pro Martin Tambaluslos Romualdez, pro BBM, mga pro Lacson ba, sabihin natin, pro Soto, para puro mga bobo. Kapilang ka. Puro mga bobo. Kapit sa tubig. Bakit? Ang hindi nila alam, hindi walang epekto yung notaryo publiko kasi bakit? Nakapagsalita na oral. So ang testimonya na oral, hindi written. Pwede na itapon yung papel na yun. So ngayon, pahanapan na si Gutesa, gusto na ipabilanggo pa sa falsification. Nagiging bobo na naman itong mga abogadong ito, na mga advisor ni Romualdez. Pakada ni Romualdez yan eh. Tsaka ni Jan Vic Remulla. Tanong mo nga kay Buying Remulla, napaging bobo nito mga itong Buying Remulla, mga kasama mo dyan. Kapag ang isang affidavit na piniki ang pirma ay hindi naman mahalaga, wala pong tinatawag na forgery, walang tinatawag na falsification. Tandaan niyo po yan. Magiging falsification lamang yan kung sa sitwasyon na hindi na nagsalita si Gutesa sa Senado at ang affidavit lang ang ibinigay. Ibig sabihin, pag affidavit lang ang binigay, mahalaga ang affidavit. Pero kung nagsalita na siya, hindi na mahalaga ang affidavit. Itapon mo yan, ipalalamob mo kay Tambaluslos yan. Hindi na mahalaga. Tandaan nyo, Pastor Rodi Rabi, sa batas ng falsification po, kapag hindi na po yan mahalaga ang affidavit na piniki, ay wala na pong falsification na kaso na nangyari. Isa sa elemento ng krimen na falsification ay kailangan yung piniki mo ay material or importante, indispensable sa isang bagay na dapat na may kinalaman sa pakay kung bakit namiki. Okay? So this case, pinasalita naman, pinabasa ni Marcoleta kay Gutesa, kaya ang lahat na convert na into oral testimony. At bago siya nagsalita, pinasumpa muna siya. Tinanong siya, do you swear to tell the truth, the whole truth,
and nothing but the truth to this committee? Yes, I do. O wala na, tapos na ang labanan. You are making a mountain out of molehill. Kumbaga, much ado about nothing. Ang purpose lang ninyo yan ay guluhin ninyong investigasyon para mawala. Parang isipan ng tao na punta kay Gutesa, nawala na sa flood control ni Romualdez. Kita mo, napaka-successful nila. Nagsampa sila ng kaso, ang tutok naman ng tao ngayon kay Jinggoy, at saka kay Joel Villanueva, at saka kay Bryce Hernandez, at mga iba, at saka kay Saldico. Doon lang natututok. Nawala na sa litrato si Romualdez. Nawala na sa litrato si BBM, si Sandro Marcos. Bakit hindi niyo imbestigahan ang lahat mula sa Ilocos Norte? Isa-isahin natin. Yan ang sabi ni Chavit Singson. O Kamsat, Chavit, di ba? Ganun lang hiling ko. Mamaya mag-vlog ako tungkol dyan, pero balik tayo ngayon sa yung topic ko ngayon na kay Erwin Tolpo. So, bago ko ito ilabas yung aking ay nais ko lamang po i-play yung salita ni Erwin Tolpo laban sa akin. Parang nilalait niya na ako eh. Pero don't you worry, totoo naman po na disbarred ako. Kaya hindi po ako nangingimi. Kahit tawagin niyo ako na disbarred lawyer, wala po problema. Okay. Hanapin ko lang muna yung salita niya. Sa salita ni sino to? Si Erwin Tolpo laban sa akin. Ang gagamitin ko yung channel na hindi So, ito, pwede kong gagamitin ito. Ito tayo. Dito nilait ako ni Erwin Tolpo eh. Yan. Bago ko sasagutin, pakinggan muna natin to. Gulat-gulat para kay Senador Tulfo ang inihaing petisyon laban sa kanya ni Berteni Cosing. Partikular ito sa co-warrant of petition laban sa Senador na nakabinbin sa Senate Electoral Tribunal o SET. Paliwanag ni Senador Tulfo, parehong tao na pawang disbarred lawyer ang paulit-ulit na nag-file ng disqualification o DQ case laban sa kanya noong nakaraang kampanya. Ngunit dismiss na anya ang lahat ng mga naturang DQ case na isinampa ng dating abogado laban sa Senador. Ang din ni Senador Tulfo ang naturang nakabinding petisyon sa SET at handaan niya itong harapin. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa proposed 2026 budget ng Senado, kinumpirma ng SET na may isinampa sa kanilang co-warrant of petition noong July 2025. Ayon kay Attorney Elior Anunciacianon, Deputy Secretary ng naturang tribunal, kinuwestiyon sa petisyon ng citizenship o pagkamamamayan ng Senador. Pending right now is a petition for co-warranto. So for case adjudication, we have a petition for co-warranto against one of the members of the Senate filed on July 15, 2025 on the ground of alleged ineligibility due to citizenship. Sa budget presentation ng SET, nakaadang naturang petisyon ay inihain ng isang Berteni Cataluna Cosing laban kay Senador Erwin Tulfo. Kasalukuyan pa niya itong sumasa ilalim sa lahat ng mga kaukulang preliminary actions alinsunod sa naitatag ng alituntunin at panuntunan ng tribunal.
Dati na rin kunestyon ang citizenship ni Senador Erwin Tulfo noong siya ay naitalaga bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong 2022. Bunsod nito, hindi rin pumasa sa Commission on Appointments ang kanyang pagkakatalaga bilang DSWD Secretary. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ladies and gentlemen, sinabi dito sa balitang ito na parang paulit-ulit ko daw pinatsampa lang ng kasong ito. But then the truth is, totoo naman po yan. At pero nakita nyo una, hindi pa ako nagsampa ng kaso. Nagka-interest ako dito nung marinig ko yung nangyari sa Committee on Appointments. Nangyari po kasi doon ay kinontra siya ni Marcoleta at binoint out ang kanyang problema sa pagiging Amerikano. At sabi ni Marcoleta, hindi siya dapat upo bilang secretary ng Department of Social Welfare and Development. At binring out din ni Marcoleta na siya ay nasintensyan sa libel. 4 na libel siya nasintensyan. Nung siya ay sumusulat pa sa Abante Tonight. Ang sinulat niya doon ay patungkol sa sinira niyang puri ni Customs Deputy Intelligence Officer na si Attorney Carlos Dingsu, na isang Pangasinense. Na sinira niya, sinabi niya na nang-agaw ng asawa ng iba, asawa ng na may mystery yung babae, inagaw niya. Binilhan niya ng bahay sa kita niya sa customs at pinatayuan ng mansyon at bumili ng mga mga mamahaling sasakyan na ginagamit at nangingikil pa sa lahat ng mga truckers. Yung mga truck na humahakot na mga import galing sa aduana ay ihatid yung kung sino sa nag-import. Ganun po yun daw ang akusasyon sa kanya. Dito, 4 na count na libel ang sinintensya sa kanya. Ngayon, nasintensyahan siya at pinagtibay ito ng Supreme Court, yung sintensya na yan. At nagkasala si Erwin Tulfo. Ngayon, ang pagkasala niya ganito po. Ang depensa niya nang nililitis siya sa Pasay City Regional Trial Court, sabi niya ay kinuha lang daw niya ang impormasyon tungkol kay Attorney Carlos Dingso mula sa kanya mga sources. Pero hindi niya kailangan ibigay ang pangalan ng mga sources niya sapagkat po ay sabi niya ma-compromise naman ang identity. Okay? Yung problema lang dito ni Erwin Tulfo, hindi niya napatunayan na in good faith ba yun kung totoong tao ba nag-exist na mayroong tao nagbigay na source of information. At sa kabila ay napatunayan din ni Attorney Dingso na hindi siya nangingikil ayon sa akusasyon sa kanya ni Tulfo. Na hindi rin siya nang-agaw ng asawa ng iba ayon sa kontra sa kinuwento ni Tulfo. Na hindi rin siya nagpatayo ng mansion ayon sa sinasabi ni Tulfo. So, ibig sabihin, yung kumasok kay Tulfo na isang tagapangasinan na abogado, ay napatunayan niya na hindi totoo ang akusasyon ni Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo naman, ay hindi siya nag-attempt na magpatunay na totoo ang kanyang akusasyon. Kaya, ayan, sentensyado siya. Dapat magpasalamat sa akin si Erwin Tulfo. Bakit? Dahil sa akin, hindi siya nakulong sa 4 na kasong libelo. Iparating nyo lahat kay Tulfo yan. Tulfo, may utang na loob sa akin, hindi ka ingrato ka talaga. Nagnakaw ka pa. Nagnakaw ka pa ng mga citizenship ng Amerika. Nagnakaw ka pa ng mga birth certificate ng iba na inimbento mo. So, ito ngayon. Noong 2008, ako po ay consultant advisor
ni Roy Mabasa, nakakabatang kapatid ni Percy Lapid. At si Roy Mabasa noon ay presidente ng National Press Club. Ako naman po ang consultant at advisor ng National Press Club patungkol po sa mga issue sa libel, issue sa press freedom, issue sa freedom of speech, freedom of the press. Ang isa sa programa na team namin na kung bakit ko sasabihin successful yung kapatid ni Percy Lapid bilang presidente ng National Press Club ay sapagkat sa nagawa namin na tanggalin ang bilanggo sa lahat ng mga sentensyan sa libel. Ako po yung utak doon. Iyan ang pinakaunang causing doctrine na ginawa ko sa Supreme Court. Yan po ang contribution ko numero 1 para po sa kapakanan ng lahat ng mamamayan para hindi sila matakot magkikriticize sa mga kahit sino, mga popular na tao, mga opisyal ng gobyerno. Hindi po kayo makukulong kaya huwag kayo matakot mag-criticize. Dahil po yan sa aking pinanalo na petisyon na kung saan nagpalabas ng Circular 08-2008 ang Supreme Court na pinagsasabihan ang lahat ng judge sa buong Pilipinas na sa pagkakataon na mayroong masentensyang libelo o libel sa inyong mga korte, huwag kayo magparusa ng kulong. Multa lang. Yun, pinamulta na lang si Erwin Tolpo. Isa rin sa nakapagbenepisyo yung kapatid niya si Rapi Tolpo. Nasentensya din ng libel, pinamulta lang. Pero ang pinakaunang tao na nakabenepisyo sa aking doktrina, causing doctrine, ay si Christy Fermin or Christy per minute na nasintensyahan ng libel sa kanyang mga istorya laban kay Annabel Rama tsaka sa kay Eddie Gutierrez. Yan po. Kaya hanggang ngayon hindi pa nagpasalamat niya si Erwin Tulfo sa akin. Next, nais kong i-address. Yung sinasabi niya, sinampa na ni disbarred lawyer Kausing yan. Sinampa niya rin sa Comelec. Nung nag-election pa, talo naman. Binasura. Tapos, ito na naman, sampa ulit. Inamin ko, nagsampa po ako. Ang unang pagsampa ko, kasama ko din si Attorney Virgilio Calonge, na president po siya ng Graft Free Philippines. Ang Graft Free Philippines po, yan po ang nagpasintensya kay ERAP visa plunder na kaso. Kasama yan ni Anyano Desierto. So, ang unang petition namin, for disqualification lang yan, ang tawag doon, hindi pa kuwaranto. Ipa-disqualify namin na huwag siyang payagang tumakbo bilang senador sapagkat Amerikano siya. Panguna. Pangalawa, nanumpa siya sa United States Armed Forces na ipaglaban niya hanggang kamatayan ang bandila ng Amerika at ang konstitusyon ng Amerika. At ipaglaban niya ang lahat ng ng presidente ng Amerika, yung vice-presidente ng Amerika, at ang lahat ng mga sundalo na nakakataas sa kanya. Nagsimula siya nagsundalo, 1988. Nag-retire siya sa pagkasundalo sa Amerika, 1996 na. Lumaban pa siya sa Kuwait, Gulf War sa Kuwait. Maswerte siya, hindi siya tinamaan ng bala ron. So, ang argumento namin, number 1, ay citizenship niya, Amerikano siya. Anong rason namin? 31 years naghawak siya ng US passport. Nag-apply siya ng unang US passport 1991. Binigyan siya. Pero ang ginamit niyang pangalan, hindi Erwin Tesiba Tulfo. Yung totoong pangalan niya yan. Ang ginamit niyang pangalan ay yung pangalan na nilagay niya sa inimbento niya na birth certificate na sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak ko noong December 30, 1965 sa Hawaii. At bakit yun na napili niyang pangalan?
May idea ba kayo? Ako may idea ko. Bakit? Kasi ang pangalan ng tatay niya na taga Batak, Ilocos Norte ay si Ramon Silvester Tulfo. Siya ay opisyal na sundalo. Palakad-lakad, PC siya doon. Hanggang naging rangkong colonel, nag-retire. So, sa kanyang tour of duty doon sa Davao Region, nakilala niya itong nanay ni Erwin Tulfo na isang si Miss Tishiba. Maganda, Miss Tisa hapon. Yan na ang pangasawa. Kaya mga anak nila, puro matatapang. Magsalita. Hindi naman ako niwala matapang sa katotoong buhay ng buhay yan. Ano lang yan, mahilig magbura. So, pagkatapos niyan, 4 na beses siya nag-apply ng passport. So, Amerikano siya. Ngayon, ang tanong lamang dito ay, pwede ba siya makonsidera na American citizen na sa katotohanan ng buhay may hawak siyang US passport pero hindi naman nakapangalan sa kanyang pangalan sa birth certificate sa Pilipinas? Yan ang tanong diyan. So, ang depensa niya ginagamit na ganun din ang depensa sinasabi ng kanyang abogada na si Attorney Karen Jimeno na inaamin nila na siya ay may passport sa pangalan ni Erich Silvester Tulfo, pero hindi naman siya si Erich Silvester Tulfo. Siya po si Erwin Tisiba Tulfo na ipinanganak sa Tacloban nung nandoon ang kanyang tatay. Pinanganak siya sa Tacloban City na Leyte noong August 10, 1963. Yan. So, ibig sabihin, ang positioning nila, oo, all right. Inamin ko na may passport ako na Amerikano, pero hindi naman pangalan ko nakalagay doon. Ang totoong pangalan ko po, ito ang aking Philippine passport. Kumuha siya ng Philippine passport, to be exact. So, ngayon, ang tanong diyan, pwede ba yun? Pwede bang tawagin hindi siya US citizen? Because the truth of the matter is, the actual fact is, ang pagkatao niya mismo, siya mismo ang may hawak na passport. Dangan nga lamang, hindi sa pangalan niya natutunay. Ang pangalan niya tunay ay Erwin Tisiba Tulfo. Kung ako tanongin mo, mayroon tayong prinsipyo na sinasabi na ang hindi mo pwedeng gawing direkta na labag, ay hindi mo rin pwedeng gawing na hindi direkta na labag. What cannot be done directly can never be done indirectly. So, ibig sabihin, the truth of the matter is, we look at the person, not to the name. Yung person, ikaw yun, naghawak ng passport. It is only a happenstance of life that you were a forger, a master forger, a falsificator. Kaya dapat ang apelyido mo, hindi Tulfo, falsificador. Yan pong unang isyu. Pwede ba siyang i-considera na US citizen o hindi? Yan ang aming isyu. Pangalawang isyu namin ay nanumpa ka. Sinasabi sa Constitution, you can never be qualified to any positions in the government if you violated that allegiance requirement. So pag sumpa mo sa sundalo, bilang sundalo ng Amerika, you pledge your allegiance to the United States. Sa Constitution natin po nakasabi na while dual citizenship is allowed, but dual allegiance can never be allowed. Ang allegiance naman po, loyalty. So it doesn't matter if you have a passport, 2 passports. What is important is, if we talk about one country, which country are you loyal to? It is to the country where you pledge your allegiance. Kasi hindi naman ibig sabihin indirectly na kapag kumuha ka ng passport, you already pledge allegiance to the country where you applied for the passport. Yung ganong argumento namin, binasura ni Erwin Garcia. Yan ang unang time na sinasabi ko na bendalos ang nangyari sa amin ito. So binasura. So nag-usap kami ni Attorney Virgil Calonge. Sabi ko, mag-file na lang tayo bagong kaso. Total, wala naman to, without prejudice naman ito. So what we did, binuo ko ulit ang reklamo at sinampa ulit. Ito na yung pangalawa.
Ang dahilan po ng unang pagbasura, ang ginamit ni Erwin Bendalo Garcia ng COMELEC ay yung inattach namin na Certificate of Candidacy ay yung na-download lamang namin sa website official website ng COMELEC. Bawal daw yun. So binasura dahil hindi daw certified copy. Okay. Pero mali sila dyan. Nagbendalo. Bakit? Ang batas po sa rules of court, kahit sa batas ng rules of procedure ng COMELEC, ay nagsasabi na pwedeng download. Basta maglagay ka lang sa affidavit mo na faithful ang pag-download mo. Hindi ka nandaya pag-download mo ng Certificate of Candidacy ni Erwin Tulfo. Nilagay ko naman sa aming disqualification mismo, nilagay ko na I downloaded from the official website of the COMELEC a copy of the Certificate of Candidacy of Erwin Teshiba Tulfo. Tapos yung petition ko, pumirma pa ako ng verification. Nanunumpa ako na totoo ang lahat nakasulat sa aking petition. At ang nanumpa rin ako na ang lahat na binanggit ko dyan sa petition na yan ay personal kong alam. Na mga pawang katotohanan base sa aking kaalaman na personal at base sa talaan or records. Binasura. Ginamit ang katwiran na hindi daw original ang binigay kong kopya. Di, nagsampa ulit kami. So, pangalawang kaso, yan ang unang bendalo na ginawa sa akin. Pagsampa ko ng panibago, this time, mayroon akong kopya, certified copy, ni-request ko mismo sa COMELEC. So, binigay, nakakabit na. Wala na silang kawala ngayon. Ano ngayon ang ginawa nila? Binasura ulit, nagbendalo ulit. Ano ginawa? So, sinight nila ang Section 12 at Section 68 ng Omnibus Election Code. At sinasabi daw doon na hindi kasama ang lack of Filipino citizenship para i-disqualify ang kandidato. Kasi sabi niya, tingnan natin, buksan natin Section 12 at Section 68. Ito, Section 68 and Section 12. I-share ko muna yung Section 68 at Section 12. Yan, Section 3, Section 11. Ito, Section 12. Yan, Section 12. Yan po, Section 12. Hinailat ko. Nakalagay sa Section 12 ng Omnibus Election Code na sa Tagalog, ang sino mang tao na nadeklara ng isang competent authority, pag sinabi competent authority, opisina, korte o hindi man korte, na yung kandidato ay insane, buang, incompetent, hindi kayang gumalaw tama, tapos at nasentensyan o kaya nasentensyan sa final judgment ng kasong subversion, insurrection, parang rebellion to rebellion, or for any offense for which he has been sentenced to a penalty of more than 18 months, or for a crime involving moral turpitude, shall be disqualified to be a candidate and to hold any office unless he has been given the plenary pardon or granted amnesty. This disqualification to be a candidate herein provided shall be deemed removed from the declaration of the competent authority by the competent authority that said insanity or incompetence had been removed or after the expiration of the period of 5 years from his service of sentence, unless within the same period he becomes disqualified again. So yan nakalagay sa Section 12. Wala ngang sinabi dyan na citizenship.
Pero yan po ay napatungkol naman po sa kanyang criminal record. Hindi naman po yan. Tapos tingnan natin sa 6068. Okay. O habang hinahanap ko, di hanapin na madali lang naman, 46. $55, 66, 69, 68. Yan ang 68. Disqualifications. So, ito. Nakalagay dito sa disqualification, any candidate, kahit sinong kandidato na kasama, party, sa isang desisyon ng korte na guilty siya, o di kaya nakakommit ng vote buying, tsaka influence, at saka di kaya may sala siya sa acts of terrorism, o spent in his election campaign an amount in excess of allowed by this law, or solicited hiningi ng pera sa mga tao na prohibited magbigay ng pangkampanya, o di kayo naglabag sa Section 80, 83, 85, 86, 261, ay i-disqualify, hindi pwedeng tumakbo. Any person who is permanent resident or an immigrant to a foreign country, nakalagay shall not be qualified to run for any elective office under this code. Yung citizen ka Amerikano, ganun din ito. Nang ibig sabihin, residente ka ng ibang bansa. Ito rin, hindi rin ginamit. So, ganun po. Ngayon, ang tanong ko rito, sabihin natin na wala, hindi nakalagay. Pero, hindi rin natin maisantabi na ang katotohanan ng buhay ay sa Article 6 ng Konstitusyon na pinakamataas na batas, nakalagay po dyan na bawal ang sinuman tumakbo kung siya ay hindi natural born Filipino. Buksan natin ngayon ang Constitution, 1987 Constitution. Article 6. Articles 8. Ito, Legislative Department, isakay ko. Sabay tayo magbasa. Ay nakalagay, Legislative Department. Tingnan mo dito, no person, Section 3, no person shall be a senator unless he is a natural born citizen of the Philippines. So nakalagay dito, at ipakita ko na citizen siya ng Amerika, dapat sa utos ng Constitution, dapat binasura na kagad o binawala na kagad ng Comelec si Erwin Tulfo na tumakbo. Biro mo, pinayagan, binasura ang aming petition. Yan po ginawa. So, ibig sabihin, yan, pangalawang pambababoy na sa amin yan. So, sunod, hanapin, may pag-ibang Actually, hindi rin totoo ang sinabi niya kahit tingnan natin sa Omnibus Election Code
nakalagay rin sa Section 64 na no person shall be elected member of the Batasan Pambansa as a provincial, city, or district representative unless he is a natural born. O, tingnan natin, balik tayo sa kwan. Balik tayo sa Omnibus Election Code na batas. Ayan, itong batas nito, balik tayo sa Section 64. O, ito yung Section 64. Qualifications of the members of the Batasang Pambansa, kasama din dyan senador. No person shall be elected member of the Batasang Pambansa or CIRIC as a provincial, city, or district representatives unless he is a natural born citizen of the Philippines and in the day of the election is at least 25 years of age, able to read and write, a registered voter in the constituency in which he shall be elected, and the president thereof for a period of not less than 1 year. So, yan. Nakabanggit dito na sa Omnibus Election Code din ito. Bakit hindi na sinunod? Ba't hindi pinapatupad? Dito naman kami nabudol. Tawagin na natin na bendalo na naman kami. So ngayon, nagsampa ako ng motion for reconsideration. Ito po, ipakita ko ang motion for reconsideration. Sa motion for reconsideration na ito, sinampa namin ni Attorney Berhil Kalonge, binanggit namin dito klaro na kasama yung binanggit natin sa Section 64, kasama siya. Bakit hindi nyo isama? O, nakalagay dito, Section 64. Kahit pagbigyan na natin ng iba, ito Section 54 kasama, nagsasabi sa Omnibus Election Code dito, no person shall be elected member of the Batasang Pambansa, ibig sabihin senator, unless he is a natural born of the Philippines. So, yung pagbasura niya, ayun na, pangatlo na yung pagbendalo sa amin. Pang-apat na bendalo, bago siya magdesisyon nitong bago ni binasura ni Comelec Chairman Garcia, ang aming motion for reconsideration ni Attorney Berhil Kalonge, ay nag-file po kami ng motion, ipagpaliban muna po ang pagpaproklama kay Erwin Tulfo. Kasi may challenge. Akalain mo, hindi ka pinasumpa. Yon. Yan po ang istorya, yung kwento sa likod. Na klarong-klaro na wala siyang citizenship. So, hayaan na lang natin ngayon nga nagugulong ito at wag mo nang harapin mo ito po yung kaso mo, Mr. Erwin Tulfo. Okay lang yan, tawagin mo ako na disbarred lawyer. Walang problema yan kasi totoo naman yan. Pero yung lagay mo na malagkit, may sabit, may parang dinidiin mo pa, disbarred lawyer, Bertini, Sikausig. Eh di, magpalabas ka ng statement mo, mag-presscon ka. Kung mag-presscon ka, tawagin mo ko sa presscon, magharap tayo sa presscon. Di ba? Ganun lang yun, kasimple. So, up to that, siguro pwede na ako magpaalam muna sa inyo kasi medyo na-antok naman tayo. May gagawin po kong hanap buhay. Valerie Serna, Mercado Cati, good morning, Dr. Toto Kausing, and keep safety. Thomas Esplana, gandang gabi. Pastor Rodi Rabi, Thomas Esplana, Attorney, anong nangyari sa naunang sinabi ni Sergeant sa Senado? Hindi, pagtapos nito, di sinabi ko na lang na wala pang, basihan, may balak silang kasuhan si Gutesa ng tinatawag na falsification. At sinabi ko kanina sa paunang salita ko, walang falsification na kaso sapagkat ay baliwala na, hindi na mahalaga ang affidavit. Magkaroon lamang po ng falsification kung ang isang dokumento ay mahalaga. So wala nang halaga yon sapagkat nakapagsalita na si Gutesa sa Senado. So madi-dismiss lang yun. Sabi mo for viewers, di marami-rami tayo. Kanina pa yan. Pastor Rodi Rabi. So,
Si Romel Bengson, naimbang nga bigat, kada kayo amin. Okay, salamat po, Romel. Ami Kalnia, Happy Midnight Vlog. Attorney Kausing, watching from Dait, Camarines Norte. Salamat po. Romel Benson, pinaka salarin dyan si King George. Yung tinatawag ni Attorney Respecio na kan, King George. Dapat yan kay Rich Bendalo, disqualified agad. Ano kaya kung disqualified din siya ng homeowners ng kung saan siya nakatira? Pipito Totog, yan, kahit ako ang panotaryo, affidavit secretary lang, 2010, 2010 pa. Tapos Gregorio Remolta, hi, hello po, Doc Toto. Pipito, kahit saan naman notary public, karamihan, suntok sa buwan, present ang, wala. Tama ka, wala ka attorney na present. Di na kapantitos. No choice, yung Comelec na disqualify si Erwin Tulfo sa Senado, kaya gaya ng ginawa nila sa pag-disqualify kay Joey Oy dahil di daw natural born citizen. Jerry Diazes, is the set hearing Vision live stream? Kahit hindi po live stream, ay magre-report po ako kung ano nangyari. Pero mag-file ako ng motion na live stream. Gregoria Remolta, wala na talagang gobyerno ng Pinas. Dr. To, hanggat nandyan si BBM. Lugbok na talaga. So Edgar Nacion, di nakapante, Pipito, tapos si Cesar Ugar, Pipito, hanggang dyan na muna ha. Medyo naantok na tayo. Paki-live lang, paki-like, tapos paki-share, baka dadami tayo, baka abot tayo ng 10 million na subscribers at tatakbo pa akong presidente. At God save the Philippines. At kung ako'y maging presidente, panalo kayo lahat. Kasi wala na akong ibang mission kundi papalitan ko ang sistema ng katarungan na ang tao mismo, kayo mismo na tao maghusga sa kada kaso. At kayong tao mismo ang magdidesisyon kung sino kakasuhan sa korte o hindi. At saka kayo din magdesisyon kung sino ang guilty sa Office of the Ombudsman o hindi. Ganun na po. Si God Save the Philippines, kapag natanggal yan si Erwin, magliparitson ako. O sige, ipadala pa si aeroplano sa akin. Joyce Brana, maayong gabi, sir. Good job from the OFW Sorala. Okay ha? Hanggang dyan lang muna tayo. Maraming salamat po.